pangyayaring iyon, nanggulat nga si Lynette dahil sa pinakita ni Moira na kabaitan sa kanya. Iniligtas kasi siya nito mula sa tiyak na kapahamakan. Nagbago na nga si Moira. Namulat siya sa katotohanan na ang kanyang kaaway at ang isang napakasamang babae ay posible palang magbago. Dito na nga niya magawang patawarin itong si Moira sa lahat ng mga pinagagawa niya. Masasabi niya sa kanyang sarili na tao lang siya. Bakit hindi niya pagbigyan at patawarin itong si Moira? Gayong ang Diyos nga ay marunong magpatawad. Ang iyak-iyak si Moira nang marinig ang mga sinabi nitong si Lynette. Niyakap siya ni Lynette at ramdam ni Lynette na talagang sincero na nga si Moira. Niyakap at hinawakan siya ng Diyos kaya siya nagbago. Buhat kasi nang makarinig siya ng mga salita ng Diyos at makaramdam siya na isang himala nang bigla nga siyang nakawala doon sa batuli ng napakadilim na sulok. Doon niya nakita ang katotohanan na walang imposible sa Diyos at pwede kang magbago. Kita ni Lynette ang kasiyahan ni Moira. Sa pakiramdam ni Moira ay talagang para siyang nabunutan ng tinik, nababawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Ngayong unti-unti na nga niyang natanggap at natuto na rin siyang humingi ng tawad. Sa kabilang banda, galit na galit si Carlos dito nga kay Irene dahil patuloy pa rin itong lumalapit sa kanya sa di inaasahan ng pagkakataon ay muli na naman sila nagkita dahil na rin si Chang Susan ay nahilo at dinala nga niya ito sa Esridge. Medyo may kasungitan at kaswapangan nga itong si Irene. Nagalit din siya nang makarinig siya ng hindi maganda mula kay Chang Susan. Sinabi kasi ni Chang Susan na pabulong dito kay Josa na dihamak na mas maganda naman ang kanyang anak na si Annalyn. Na si Lynette. Galit na galit siya. Kaya naman sinabi ni Irene diretsahan kay Chang Susan, "Inaonsulto niyo ba ako? Di ba't ang inyong anak na si Lynette ay naging kabit muna bago naging asawa ni Carlos?" Bagay na ikinagulat at ikinalaki ng mata nitong si Josa at Chang Susan. Ano naman ang sinabi ni Erin? Kaya naman nanlisik na nga lang ang mga mata nitong si Chang Susan dahil din na katakalain na ganun pala ito kamaldita at kaswapang. Hindi ito basta-basta na nagpapaapi, hindi siya kagaya ni Lynette na para bang napakabait at parang santa na kahit paikot-ikutin siya ni Carlos ay kayang-kaya nito. Ibang-iba si Irene. Mas gusto niya na mas papaikutin niya itong si Carlos kaysa ang maging sunod-sunuran ni Carlos. Sa kabilang banda, nang makausap nga ni Chang Susan itong si Carlos, sinabi niya na bakit hanggang ngayon ay dumidikit pa rin itong si Irene. Baka naman daw umano ay may plano pa ito na agawin siya mula kay Lynette. Alit, sinabi nga ni Carlos na hindi mangyayari yon sapagkat hindi siya papayag at iba siya. Hindi siya kagaya umano kay RJ na kahit meron ng asawa ay naghahanap pa rin ng iba. Loyal umano siya, yun ang sabi niya. Sa kabilang banda, lumalapit at gumagawa ng aksyon itong si Irene. May plano ba siyang wasakin ang pagsasama ni Carlos at nitong si Lynette? Dahil lumalapit siya dito kay RJ. Nagulat si RJ nang bigla na lamang magpakilala si Irene sa kanya. Isa umano siyang kaibigan at alam niyang kanyang mga nakaraan ay hindi maganda, lalong-lalo na sa dati niyang naging asawa na ito nga ang si Moira. Ano ang plano nitong si Irene? Bakit nakipagkaibigan siya dito kay RJ? Gagamitin ba niya si RJ para muling balikan itong si Lynette at wasakin ang mundo ni Carlos?